Kasi mas marami yung flood control projects nung panahon ni Digong. 13,000 plus na flood control projects. Walang epekto. Nagrereklamo po si Greco Belhica kung bakit daw yung investigasyon napunta kay Bongo at sa Farmally. Yan flood control issue yan. Bakit napunta kay Bongo? Malinaw naman po na yung CLTG, initials ni Bongo, sabihin pang pag-ari ng tatay at kumurner ng mga contracts, panahon ni Digong. Di ba? Yan ang lumabas doon sa investigasyon. Nakipag-partner kay Diskaya. At yung Diskaya, mga kababayan, yung mag-asawang Diskaya, tumiba sa DPWH 2016, hindi mo yun narinig. Kung hindi mo narinig, iniwasan mong marinig siguro. Yung pagtatanong mismo ni Bato. Di ba? Ulitin ko para marinig mo. Yan o. Projects, kailan kayo nag-engage? Very clear man yun sa video na sinabi mo. Kung kailan kayo kumita ng malaki. Sabi mo, noong nag-DPWH na kami. Ngayon, gusto mong i-attribute yung wealth ninyo going back noon pa sa tatay mo, noong nagsimula kayo ganon. Pero very clear, the video won't lie. Sinabi mo, noong nag-DPWH na kami. Yes po. So, kailan ba kayo nag-DPWH? Parang sometime in 2012, nag-start kami with DPWH. Can you be definite with your answer? Parang 2012, oh, please, because you're under oath, please, yes po. make sure of your answers. Sometime in 2012, we started with DPWH. We started with joining biddings. Pero prior to that, we were with local government. Yung mga flood control projects, kailan kayo nag-engage ng flood control projects sa DPWH? Siguro mga 2016 onwards. Please make sure of your answer. Yes po, 2016 onwards. Sigurado na, 2016. 2016 onwards. Diba? Yes, sir. Okay. Go ahead, sir. Go ahead. Parang malulo ni Bato de la Rosa, yung kanyang dila. At yung kumpanya na pag-aari ng tatay ni Bongo, yan ang report to, September 1, 2025, once worked with Diskayas for Davao projects. Kaya, pinag-iimbestigahan si Bongo. Yan Ombudsman, DPWH dig into Diskaya, CLTG Builders Link. So sabi dito sa report, the Office of the Ombudsman at DPWH are investigating possible connection between contractor couple Sara and Pacifico Diskaya and CLTG Builders, a company reportedly connected to Senator Bongo. Asked whether Go might be linked to the Diskayas who are under investigation in the flood control probe, sabi po ni Secretary Dizon, we talked with Ombudsman Crispin Rimolya and now we are already working to look at the documents from the previous administration. That is also our target from 2016 to 2025. That is also the mandate of the ICI. We will not spare anyone here, sabi po ni Dizon. So huwag ka nang magtaka, Attorney Greco Belhica, kung bakit nasabit si Bongo. Malinaw po ang link nang tumiba yung mga Diskaya sa mga project sa Davao. Tumiba din yung CLTG. Ito yung sabi ni Greco. Biglang si Senator Bongo na pinaiimbestigahan. Grabe ang talon. Grabe daw ang talon. Banggit na pangalan sa Senate Blue Ribbon Committee. Bakit napunta kay Senator Bongo sa Farmally or sa CLTG? Hindi naman. Nagrereklamo po si Greco Belhica kung bakit daw yung investigasyon napunta kay Bongo at sa Farmally. Yan flood control issue yan. Bakit napunta kay Bongo? Malinaw naman po na yung CLTG, initials ni Bongo, sabihin pang pag-ari ng tatay at kumurner ng mga contracts, panahon ni Digong. Di ba? Yan ang lumabas doon sa investigasyon. Nakipag-partner kay Diskaya. At yung Diskaya, mga kababayan, yung mag-asawang Diskaya, tumiba sa DPWH 2016, hindi mo yun narinig. Kung hindi mo narinig, iniwasan mong marinig siguro. Yung pagtatanong mismo ni Bato. Di ba? Ulitin ko para marinig mo. Yan Projects, kailan kayo nag-engage? Very clear man yun sa video na sinabi mo.
kung kailan kayo kumita ng malaki. Sabi mo, noong nag-DPWH na kami. Ngayon, gusto mong i-attribute yung wealth ninyo going back noon pa sa tatay mo, noong nagsimula kayo ganon. Pero very clear, the video won't lie. Sinabi mo, noong nag-DPWH na kami. Yes po. So, kailan ba kayo nag-DPWH? Parang sometime in 2012, nag-start kami with DPWH. Can you be definite with your answer? Parang 2012, oh, please, because you're under oath, please, Yes po. make sure of your answers. Sometime in 2012, we started with DPWH. We started with joining biddings. Pero prior to that, we were with local government. Yung mga flood control projects, kailan kayo nag-engage ng flood control projects sa DPWH? Siguro mga 2016 onwards. Please make sure of your answer. Yes po, 2016 onwards. Sigurado po. nga, 2016. 2016 onwards. Diba? Yes, sir. Okay. Go ahead, sir. Go ahead. Alright. Parang malulo ni Bato de la Rosa, yung kanyang dila. At yung kumpanya na pag-aari ng tatay ni Bongo, yan ang report to, September 1, 2025, once worked with Discayas for Davao projects. Kaya, pinag-iimbestigahan si Bongo. Yan Ombudsman, DPWH dig into Discayas, CLTG Builders Link. Sasabi dito sa report, the Office of the Ombudsman at DPWH are investigating possible connection between contractor couple Sara and Pacifico Discaya and CLTG Builders, a company reportedly connected to Senator Bongo. Asked whether Go might be linked to the Discayas who are under investigation in the flood control probe, sabi po ni Secretary Dizon, we talked with Ombudsman Crispin Remulla, and now we are already working to look at the documents from the previous administration. That is also our target from 2016 to 2025. That is also the mandate of the ICI. We will not spare anyone here, sabi po ni Dizon. So huwag ka nang magtaka, Atty. Greco Belhica, kung bakit nasabit si Bongo. Malinaw po ang link nang tumiba yung mga Diskaya sa mga projects sa Davao. Tumiba din yung CLTG. Ito yung sabi ni Greco. Biglang si Senator Bongo na pinag-iimbestigahan. Grabe ang talon. Grabe daw ang talon. Banggit na pangalan sa Senate Blue Ribbon Committee. Bakit napunta kay Senator Bongo sa Farmally or sa CLTG? Hindi naman. Yung Farmally naman po, nagreklamo siya sa ombudsman kasi hindi inaksyonan ng previous ombudsman ni Martires. Yung reklamo ni Gordon, dating Senador Richard Gordon, dating chairman ng Senate Committee on Senate Blue Ribbon Committee. O ngayon, pinare-revive. Alangan man hindi yon intindihin ni Ombudsman Remulla. Hindi pwedeng yung tinulugan ni Martires, tutulugan din ni Remulla kasi kaalyado ninyo. Di ba? Mas na dapat tingnan. Kasi mas marami yung flood control projects nung panahon ni Digong. 13,000 plus na flood control projects. Walang epekto sa mga pagbaha. Pagkatapos, hanapan ninyo ng project. Mas konti naman yung flood control projects ng present administration kasi 3 years pa lang.